Tandaan nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto yung punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Thursday, January 22, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita, revenue collections ng customs tumaas ng halos 2% noong nakaraang taon. Bansang Germany nangangailangan ng karagdagang skilled workers sa mechanics and technology. Inilabas na report ng Minority Bloc sa Senado tungkol sa flood scam, tinawag ni Lacson na basura. Senator Bato de la Rosa nagparamdam. Bakit? Nagparamdam sa social media sa kanyang 64th birthday. Halos kalahating bilyong piso para sa allowances ng mga senior, solo parents at PWDs ipamamahagi ng Manila City Hall sa susunod na linggo. At 150 ninakaw na cellphone sa Cebu na bawi ng pulisya. May-ari ng repair shop, arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Umabot sa mahigit 934 billion pesos ang nakolekt ng buwis ng customs noong 2025. Mas mataas daw po ng 1.9% mula sa koleksyon nila noong 2024. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakamit nila ang pagtaas sa kabila ng mga panlabas na hadlang, kabilang ang
pagbaba ng importasyon, ang pagsuspende ng pag-aangkat ng bigas, at pagbaba ng pandaigdigang presyo ng krudo at mga bilihin. Nangangailangan ng Germany ng karagdagang skilled workers mula sa Pilipinas. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, target ng Germany na mag-hire ng mga skilled workers, partikular sa mechanics, technology, and electrical fields. Binigyan din ni Kakdak na ang matagal ng commitment ng Germany sa international labor standards, kabilang ang pagpapalakas sa ethical recruitment, proteksyon sa mga manggagawa at pantay-pantay na pagtrato. Sa ngayon, tinatayang nasa 45,000 na ang OFW sa nasabing bansa. Karamihan sa mga ito ay nagtatrabaho sa healthcare sector. Sa Alemanya yan? Alemanya, Alemanya. sa lugar na kung saan ay sumikat si Hitler. Aha. Alas 6:08 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Simbolo umano ng kawalan ng respeto sa Blue Ribbon Committee ng Senado at buong institusyon ang report na inilabas ng ilang miyembro ng minority bloc. Ito ang iginiit ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng komite, kasunod ng ipinesenta sa media na minority report. Ang nagpresenta po ng minority report ay hindi si Tom Cruise. Bahala ko si Tom Cruise eh. Napanood mo ba yun, paring Ray? Yung minority report. Ang naturang 576-page document na inilabas sa media ni na Senador Rodante Marcoleta at Amy Marcos ay kanilang nilagdaan kasama ang apat pang miyembro ng minority. Naglalaman ng kanilang naging findings sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control mess. Sabi ni Lacson, tanging committee report lang ng Blue Ribbon ang dapat na iulat at kinakailangan ding nilagdaan nito ng mayorya ng mga miyembro ng komite at hindi ng ilang kasapi lamang. Ayun. Alas 6:10 ang ating oras, maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Matapos ang halos 2 buwang pagtatago, nagparamdam sa social media si Senator Ronald Bato de la Rosa kasabay ng kanyang ika-64 na kaarawan kahapon. Sa kanyang Facebook post, iginit ni de la Rosa na handa siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Ngunit, tutol siya sa panghihimasok ng mga dayuhan sa proseso ng hustisya. Ayon sa senador, kung may mga kaso man laban sa kanya, nais niyang harapin ang mga ito bilang isang Pilipino sa harap ng kapwa Pilipino. Hinamon din niya ang individual na umano'y nagmamadaling isuko siya sa mga dayuhan at tinanong kung bakit madaling suportahan ng ilan ang ganitong hakbang laban sa isang kababayan. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ombudsman na ngayon, na nakita niya ang kopya ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Happy birthday, Senator Bato de la Rosa. 64 years old na pala siya. Hindi halata, ano? Hindi halata eh. Kung kasi yan insiyado. Lalo na ngayon. Praktisado. Lalo na ngayon, kumbatsero. Siguro naman panayang Barbell. Ito si Senator Bato. Happy birthday, Senator Bato. 6:11 ng umaga. Inaprobahan na ni Yorme Isko Moreno ang pagpapalabas ng mahigit 476 million pesos para sa allowances ng mga senior citizen, solo parents at PWD sa lungsod. Itinakda ni Moreno ang payout sa darating na Enero 28 hanggang Enero at 30. Sasaklawin nito ang back payments para sa buwan ng Setyembre hanggang December 2025 para sa solo parents at PWDs, habang October to December 2025 naman sa senior citizen. Puro mga back pay ito. Biglang magkakapera yung mga matatanda. At mga, ano yan? One time, big time? Palagi ko, kumbatsero. Yung mga hindi na ibigay sa mga nakaraan. Hindi na ibigay nung nakaraan. Paldo, pagiging paldo mga senior citizen natin. Para si nanay yan, kumbatsero eh. Si nanay kasi nagrereklamo sa akin. Yun daw SSS, itinigil yung kanyang surviving spouse pension. Kung kasi yan kumbatsero eh.
naalala ko, si nanay walang SSS eh. Oo, Ayun nga pala, yung mga nakikinig sa atin, Oo. hanggat kaya nyo pa, mag-SSS kayo. Oo, dahil ang sabi nga ng SSS ay, ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. Pem, pem. Ang aking tatay lang na noon bus driver at dati din nga truck driver, yung trailer truck driver, siya lang ang nag-uuhulog sa SSS. Oo, yung ganun naman karaniwan nanay ko Dahil kung sino yung nagtatrabaho Oo. sa mag-asawa, siyang miyembro. Oo. Ang sinanay, plain Bilang- housewife lamang. Bilang beneficiary. Beneficiary. Nung pumanaw ang aking tatay, ang nakakuha ng pension, si nanay. Si nanay, siyempre. Oo, di buwan-buwan, meron. Nay, magkano ay tinatanggap nyo? I-message nyo ako. Nagre-reklamo sa akin, nasa bahay ngayon eh. Oo. Sabi, ba't teka, tinigil lang SSS yung pension pension. ko. Oo. Pension ko. Oo. Nagtanong ako sa SSS, meron palang taon-taon, kailangan ay aalamin nung SSS Magpapakita ka. kung buhay ka pa. Ayun. So, oo. pipicturean ka. Ang sabi sa akin nung taga-SSS, yung palang aking inaanak na si Pia Gutierrez, Oo, si Pia. siya na pala may-ari ng SSS ngayon. Ganun ba? Yung Yan ang mga naman si Pia. Pia. oo. Laban tayo dyan. Sabi ni Pia, meron daw kailangan magpapapicture ka, may kasama, dyaryo ngayon. A picture. Proof of life. Parang ganon, proof of life. O kaya pumunta ka mismo sa Tanggapan. Anumang tanggapan ng SSS. Para patunayan ikaw ay buhay. Ngayon, ang gagawin na lang daw, magpa-picture, tapos i-email na lang. Ayun. Para, sabi ko, hindi nanay, ang dami mo muna ipon. Huwag kami ngayon, malalaman pa ni Janice. parang ano rin ng mga mag-asawa no? Hindi tinatago nung lalaki yung extrang kita. Sabi niya kasama ba 13th month pay dyan? Kasama yun. Lahat ka ako na hindi po na ibigay sa inyo, ihahabol Back ng pay, may back pay yan. sesyon. Narinig ni Ating, ako nga din tinigil din. Pare-pareho pa lang. Tinigil. Kaya yung mga kababayan natin baka lang hindi nyo napapansin, ano? May ganun po ang tawag niya. Pero wag naman basta-basta ititigil. I-inform naman ng paano ba yan? May email ba yan o text? Parang hindi wala diba? silang ganun kumbatsero Dapat hindi naibibigay nila yung pension dapat na, alam nila kung paano kontakin yung tama, kumbatsero. Ang tawag pala doon ay annual confirmation of pensioners. Anong tawag? Annual confirmation of pensioners. Pensioners. Ayun. So, dapat. So, taon-taon pala talaga. Oo, kailangan. Kasi nga naman, tama din naman to kumbatsero Kasi baka yung iba kolekta pa ng kolekta. yung pala naipasa na sa iba yung ATM. Yung ATM. O kaya naman kumbatsero, matagal na palang pumanaw yung pensioner. Yun na nga. Ginagamit pa ng anak. Oo, dapat ganun. Ayos, palakpakan. Samantala, Yeah. alas 6:16 ang ating oras, mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Mahigit sa 150 mobile phones na pinaniniwala ang dinekwat o ninakaw sa kasagsagan ng Sinulog Festival sa Cebu, ang na-recover ng pulisya mula sa isang cellphone repair shop sa lungsod. Sa report ni Cebu City Police Chief Colonel George Ilanan, 4 na individual ang nag-report sa kanila na nawalan ng cellphone sa kasagsagan ng pista. Natukoy ang lokasyon ng cellphone sa pamamagitan ng Find Me feature ng mobile phone na may-ari ng nagtuturo ng direksyon sa kinaroroonan nito. Dito natuklasan ng pulisya na isang cellphone repair shop na nagbebenta rin ng mga second-hand gadgets sa Leon Kidlat Street ang mga ninakaw na cellphone. Sa operasyon ng pulisya sa shop, na-recover sa second floor ng naturang repair shop ang 4 na backpack na puno ng mga cellphone. Nako! Kung saan kabilang ang mga gadget ng 4 na complainant. Agarang inaresto ng pulisya ang may-ari ng shop na naharap sa kasong paglabag sa anti-fencing or reselling of stolen goods. Alas 6:17 na ng umaga.
Susunod! Tito Boy! Uy, ano tong balita na meron daw ghost health centers? Aha. Ghost health centers sa lalawigan ng Quezon. Ghost Health Center? Health Center. Aba. Alamin nga natin ang detalye niyan. At yan. yun daw yung binabanggit mo lagi, kumbatsero, na cigarette smuggling na ang involved ay mga politiko. Oo. Aba, iimbestigahan na raw din ng Kamara. Aba, paano nila iimbestiga? Kasama nila dyan. Kasama ninyo dyan. Kasama nila. Kasama ninyo yung anak ko. Eh di mainam na. Mainam na. Sige, Imbestigahan nila, sarili magkaalaman nila. yan. Oo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Lakyam Kapwehon. Mr. Jalom Tang Achi Ahya, 6:18 ng umaga. RH number 1. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Magada morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang tinutukoy nating ospital kumbachero, kwanto parang nilagay pa sa batas to Ginawa pang batas ito, ay ito po yung pagtatayo ng Southern Luzon Multi-Specialty Southern Luzon Medical Center. Sa Quezon. Quezon. Ang panahon pa to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pirmahan yung batas para sa pagtatayo nito. Ang tanong, totoo ba na ghost yan? Baka may multo din dyan? Yan pinondohan at ang pondo niyan ay sa DOH. National Government. DOH saka DPWH. Kasi alam mo naman kung Bachero, may pagkakataon, pagalingan din ng kanyan ng secretary Depende dun sa priority ng secretary. At siyempre, depende rin sa DBM kung popondohan ba. Kaya kausapin na natin si Governor Helen Tan. Doktora Helen Tan, Governor, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi, Sir Anthony, Sir Jerry. Good morning. Good morning po. Saan po itong Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center itinatayo, Governor? Ano po yan? Sa Tayabas City. Tayabas. Sa batas, very, naka-stipulate din po yun sa batas, yung location. Sa Tayabas City po. Anong taon po ito na isa batas, pinirmahan ng dating Pangulong Duterte, Governor? 2022, I believe, April po yan before po Bago bumaba. tapos yung taon. So, nasa last few days session days na kami before po mag-election ng 2022. So doon po yun na naging batas as far as I remember. So ito po, ilang gusali po ito? Normally may wing 1, wing 2, wing 3, mga ganun po yan. Ilang building po itong ospital na to? Actually, yung conversation ko po sa DOH, kasi DOH hospital po ito, i-clarify ko lang, hindi po ito hospital ng province. Hindi po ito LGU. Teka muna, ba't kayo kinakausap namin national government hospital pala ito? Oo nga kasi yung napabalita nga po ako yung naka-highlight doon sa picture ba? And ako naman, thankful na interview ako dahil nga ako ang proponent ng batas. Para magkaroon ng ganyang ospital. Ang ganda, multi-specialty, para tong heart center. Parang heart center. PI. Maganda pala. Yes po. So yung DOH, nung tinanong ko po yung RD po ng DOH, ang design po pala nila dyan, 3 building. First building is hospital building, the main building, and then medical arts building, yung building 2, and then the engineering, parang maintenance building, yung building 3. Ang ongoing po, as you mentioned, yung DPWH ang gumagawa po ng hospital building. And then yung building 2, ang gumagawa po daw ay DOH, medical arts building. Kasi may delineation sila ng fund. So, hindi malayo pa yung pondo sa matapos yung kabuuan po na magkano po ba kailangan para po matapos ang ospital na ito? Yung buo. As per information na nakuha ko po sa DOH, kasi sila nga po ang nagdisenyo nito, no? Ang kailangan po nila doon sa 3 building ay 1.7 plus billion. 1.7 billion. So, yung forecast nila supposed to be na mapopondohan kasi nga hindi nila napondohan yata ng 2022 to 2023 yung hospital dahil merong lumabas sa DPWH. So, hindi naman sabay silang gagawa sa isang building, di ba? So, parang
they decided na okay, isisimula namin yung medical arts building since sinimula ng DPWH yung hospital building, no? So, and then hindi pa po na-implement for both agency yung 2025. As per text sa akin ni RD, nag-fail daw ang bidding nila. So 2 taon pa lang ang napopondohan, 2023 saka 2024? Sa DOH po yata. But nung nanood po ako ng news, they mention, hindi ko alam po talaga yung detalye ng kung kailan napondohan, anong status and percentage, but as per nagtanong din po ako sa RD ng DP kasi nga lumabas doon sa balita, hindi pa nila na-implement yung 2025 because I believe of the problem, na-explain ko naman yun sa interview. And then, hindi pa completed yung 2024. Parang 85% yung ibinigay sa akin na information. So, correct ko lang, sir, wala pong ghost na project. Nakita nga po eh. In fact, pinupuntahan ko po yan to check yung facility. Sa ngayon, no, Gov, ano nang nakatayo? May nakikita na bang structure? I believe may frame po, no? May frame. Medyo may mga poste siguro. Last year yata, hindi ko alam yung napuntahan ko is first quarter. So medyo matagal na po akong hindi nakakapunta doon. Doon ko lang sa news po nakita yung itsura. May kalahati na ho ba yung kung 1.7 billion kanyo ang kailangan, sabi ng DOH, may kalahati na ho ba na i-release para magmukhang kalahati man lang yung natatanaw na building diyan, parang ganoon. I doubt it po kasi ang release po sa DOH ay sabi nila 219 pero out of that hindi pa po na-implement yung 100. So 119 siguro in-implement. Sa DP naman, I'm not sure the total amount pero siguro po doon sa budget na 1 billion, baka 25% of 1 billion pa lang po yun. So, ayun na nga. Hindi kasi alam ng iba nating mga kababayan na may mga project ang gobyerno na hindi naman one time inire-release ang pondo ng isang proyekto. Nagiging multi-year project. Tulad dito, halimbawa, isang ospital, 1.7 billion ang pondo, hindi naman requirement. Hindi naman pinopondohan na pag nagawa na yung batas, popondohan ka agad ng 1.7. 1.7. Gawin nyo na. Hindi naman ganoon eh. Unti-unting nababudgetan, taon-taon tuwing magbabudget deliberations. Tulad doon na nangyari dito sa Southern Luzon Hospital na ito, Gov. Opo. Naka-multi-year siya na program siguro ng both agencies. No? Kasi ang building naman talaga, hindi po nagagawa ng isang taon. Tama po ba? Sa observation ko, kahit pag nagpagawa po kayo ng bahay, di ba? Minsan, it will take more than a year. Po ba? So, experience ko po nung congresswoman ako, yung lahat po na nire-request po sa mga agencies, na mga ganyan po na malalaking project ay several years po nila pinupondohan, no? So hindi pa po ako naka-experience na one time pinondahan yung ng one time, kailangan, except kung mga multipurpose building na maliliit lang, health center or barangay hall. Ayan, yun. So, yun po. So parang ang understanding po natin, yung buong 2025 parang walang na-implement diyan. Walang fund release po diyan, ano? Kaya talaga sayang naman yung kaganda ng intensyon magkaroon ng parang specialty hospital diyan sa Tayabas, ano? Hindi na kailangan lumuwas ng mga may sakit sa puso, pupunta ng heart center din sa Quezon City, no? Actually, Sir Anthony, tama po kayo doon. Yun ang intention kasi layo po. Ang Quezon po kasi strategic. Ang location, ang makikinabang po dito, mga taga Marinduque, taga Bicol,
part po Bicol, ng Visayas. Laguna, part po Siguro. ng Batangas, may taga Mindoro din pong napunta sa amin, Romblon. So strategic kung itong multi-specialty nga mapapabilis, no? Pero para lang po alam ng public, ako po yung sumulat sa DOH kasi kanila pong hospital yan. Yes. Nakabalinaw po sa batas. Na isama po nila sa flagship program nila. Kasi may tinatawag po sa DOH na flagship project or program, no? Para nga po, focus yung budget pa. So kung sila na lang ang mag-implement lahat-lahat, yung forecast nila na masunod sana, no? Sana. So yun lang, I think that's one of the key to expedite the implementation. Sayang po ito, no? Ulitin lang natin, this is a national government project, DOH project. Oo. At kaya lang namin kayo kinakausap dahil kayo yung proponent nito when you were at nasa lugar nila. Congresswoman. Nasa lalawigan nasa ninyo. lalawigan na napakaganda naman nung natatawa ako kasi nung nanonood ako ng balita kagabi, sabi ko, nagpapatayo pala ng ospital ang lalawigan ng Quezon. Tapos hindi pala sa inyo to. Kaya nga po, ang laki pa ng picture ko. Mabuti na lang, maganda po ako sa picture. Governor, salamat po sa pagkakataon dahil alam namin kayo, saan ba kayo pupunta? Tatawid daw kayo ng dagat? Ang laki kasi Papunta ng po ako Quezon. ng Alabat Island. Alabat Island. Ayun, Alabat. Opo. Saan kayo sasakay dyan? Sa Atimonan? Opo, sa bangka po. Sa bangka. Po. Atimonan. Ingat kayo. Ingat po kayo. Ingat kayo. Baka sabihin ni Ardi, kahit ilang dagat ay kayang tawirin. Higit pa riyan. Thank you, Doc Helen Tan. Governor, magandang umaga po. Salamat po. Thank you po. Yes, thank you po sa pagkakataon na makapagpaliwanag. Magandang umaga po. Thank you so much. Ingat po Yes, tayo. ma'am. Thank you po sa paglilinaw. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Yun sa Balita. mga taga-barangay Pag-asa, Mandaluyong, Pag-asa, Mandaluyong. ay meron pong naghahanap ng mabibigyan ng perya. Yung bang pinakamayaman pa rin nating Siya pa rin ba? Kaibigan? Si namimigay Don? ng Si pera? Don? Oo, si Don Celso. Carlos. Okay, Ah. thank you very much sa mga kaibigan. Don Carlos. Don Ayan. Carlos, diyan po sa Barangay Pag-asa. Lakasan niyo na po yung mga radyo. Kasama po ni Don Carlos, ang Pride Detergent team natin. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay optional. Yan. Optional. Optional. Ano ibig sabihin nun? Ang optional ay hindi sapilitan. Hindi sapilitan. Ayun. Ayan optional. Yan, sana po ay lakasan nyo na ang inyong mga radyo at kung wala naman matandaan kayong ninyo yan. radyo, kung wala naman kayong radyo, magkakaroon kayo ng mini component. Pahabaan nyo. Pwede naman manalo sa children's party. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Samlakhun, 6:36 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.